Ang pag-uusapan po natin ngayon ay God hears and bends to listen. Sa Psalm chapter 116 verses 1 and 2 sa New Living Translation, nakasulat po, I love the Lord because He hears my voice and my prayer for mercy. Because He bends down to listen, I will pray as long as I have breath. Sa araw pong ito, pag-aaralan po natin ang Psalm 116 verses 1 and 2. Isang magandang expression ng personal experience ng psalmist tungkol sa pag-ibig ng Diyos at ng kanyang pandinig na laging handa at willing. Ang mga verses po na ito ay lumalarawan sa malapit na relasyon sa Diyos. Isang relasyong punong-puno ng pasasalamat at pag-asa dahil siya'y laging dinirinig ng Diyos. Habang hinihimay po natin ang ating teksto, makikita po natin na nagbibigay ito ng malalim na pananaw tungkol sa nature ng prayer at katapatan ng Diyos. Ito po ay isang powerful declaration. Sabay-sabay po nating tuklasin kung paanong ang katotohanan ito ay babago sa ating buhay. So let's go to point number 1, God hears our prayers. Nagsimula pong sumulat ang psalmist sa Psalm 116 verse 1 sa declaration of love. Ang sabi niya, I love the Lord because He hears my voice and my prayer for mercy. Ang salita pong love na ginamit dito ay galing sa Hebrew word na ahab, na ang ibig sabihin ay deep affection. Ito ay hindi isang casual o superficial emotion lamang. Ang pag-ibig ng psalmist sa Diyos ay lumalim dahil sa alam at karanasan niyang naririnig ng Diyos ang kanyang panalangin. Ang salita pong hears sa Hebrew ay shama, na ang ibig sabihin ay to listen with attention or to respond. Ang pakikinig ng Diyos ay hindi passive, kundi active at attentive. Siya ay fully engaged sa panalangin ng kanyang mga anak. Sa 1 John chapter 5 verse 14, nakasulat po, and we are confident that He hears us whenever we ask for anything that pleases Him. Ang verse po na ito ay nagpapatibay sa katiyakan na pinakikinggan ng Diyos ang panalangin ng kanyang mga anak at sabik siyang tumugon ng ayon sa kanyang kalooban. Ipinapakita nito ang kaibahan ng pagsamba na ginagawa ng marami sa mga Diyos-Diyosan na wala namang buhay. May tenga nga, hindi naman nakakarinig. Noong unang panahon, maraming tao ang naniniwala na kailangan nilang gumawa ng mga ritual para makuha ang atensyon ng kanilang Diyos-Diyosan. Ngunit ang Diyos na ating sinasamba ay buhay at totoo at laging tumutulong sa kanyang mga anak. Imaginin mo ang isang mapagmahal na magulang na taimtim na nakikinig sa tinig ng kanyang anak. At hindi kailangan ng anak na ang mahaba at mabulaklak na mga salita o ritual para makuha niya ang atensyon ng kanyang magulang. Nakikinig na ito at handang tumugon with love. Ganito nakikinig ang Diyos sa atin. Hindi natin kailangang sumigaw o mag-perform. Pinapakinggan niya tayo dahil mahal niya tayo. Kaya kapatid kaibigan, magtiwala ka sa ating Diyos na nakikinig sa mga prayers mo. Minsan, kapag mahirap ang buhay, pakiramdam natin ay tila hanggang kisame lang na ang naaabot ng prayers natin. Ngunit nire-remind po tayo ng salita ng Diyos na dinirinig ng Diyos ang bawat prayer natin. Kaya magtiwala tayo na pinapakinggan tayo ng Diyos with love at siya'y gumagawa sa ating buhay. Ang point number 2, God bends down to listen. Psalm 116 verse 2a, nakasulat po, because He bends down to listen. Ang larawan ng Diyos na ikinikiling niya ang kanyang pandinig ay halos hindi ka panipaniwala. Ito'y tumutukoy sa kanyang kababaang loob at ang kanyang intimate na pangangalaga sa atin. Ang mga salita pong bends down ay nata sa Hebrew, na ang ibig sabihin po ay to incline or stretch out. Ito isang larawan ng Diyos na yumuyuko upang maibigay niya sa atin ang kanyang buong atensyon. Doon sa Psalm chapter 34 verse 15, mababasa po natin, the eyes of the Lord watch over those who do right. His ears are open to their cries for help. Ang verse po na ito ay nagpapakita ng attentiveness at care ng Diyos sa kanyang mga anak. Siya'y laging handa na dinggin ang ating panambitan. Ang gawa pong pagyuko o pagkiling ay isang gesture ng humility. Para bang nakayuko ang Diyos sa langit upang katagpuin tayo ng kanyang mga nilikha sa ating level. Ang ultimate expression po nito ay ang pagkakatawang tao ni Jesus, kung saan ang Diyos ay literal na bumaba mula sa langit at nanirahan kasama po natin. Isipin mo ang isang magulang na lumuluhod o yumuyuko para kausapin ang kanyang maliit na anak.
at eye level. Sa kanyang pagyuko o pag-bend down, nakikipag-usap ang magulang with love, attentiveness, and care. Gayun din naman, ang Diyos ay yumuyuko para pakinggan tayo, ginagawa niyang accessible ang kanyang sarili para sa atin. Ang Diyos ay hindi malayo at hiwalay sa atin, siya ay involved sa ating buhay. Kapag nag-pray tayo, kailangan nating malaman ang Diyos ay yumuyuko at handang makinig. Nawa, ma-encourage po tayo ng katotohanan ito at mag-pray tayo with confidence and persistence. Kapatid kaibigan, naririnig ka niya at siya ay kasama mo. Now, point number 3, the response of a grateful heart. Sa Psalm 116:2b, nakasulat po, I will pray as long as I have breath. Ang response ng psalmist sa attentiveness ng Diyos ay ang kanyang commitment to a life of prayer. Ang sabi niya, I will pray as long as I have breath. O magpe-pray ako hanggat ako'y humihinga. Ito po ay natural na pagtugon sa pag-ibig at pangangalaga ng Diyos sa atin. Kapag naranasan natin ang kabutihan ng Diyos, dapat nitong pukawin ang ating kalooban sa pananatiling malapit sa Kanya sa pamamagitan ng prayer. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 nakasulat po, never stop praying o pray without ceasing. Ang bilin po nito ni Apostle Paul sa mga Kristiyano sa Thessalonica ay paalala na ang prayer ay hindi lamang isang occasional event, kundi isang lifestyle. It is a constant communication with our loving Father. Kinikilala po ng psalmist na ang prayer ay hindi lamang tungkol sa paghingi. Ito ay tungkol sa relationship. Ang prayer ay isang tuloy-tuloy na pakikipag-usap sa Diyos. Isang paraan na sa pananatiling konektado sa Kanya hanggang sa katapusan ng ating buhay. Ang mga salita pong as long as I have breath o hanggat ako'y humihinga ay tumutukoy sa commitment ng psalmist na gawing panghabang buhay na kaugalian ang pananalangin. Imagine mo isang taong mahal na mahal mo. Maaring itong taong ito'y iyong asawa o kaya'y anak o boyfriend o girlfriend o kaibigan. Hindi ka nakikipag-usap sa kanila kapag may kailangan ka lang. Nakikipag-usap ka sa kanila dahil pinahalagan mo ang relationship nyo. Kapatid kaibigan, ganun din sa Diyos. Ang prayer ay higit pa sa mga kahilingan. Ito'y tungkol sa pag-aalaga at pag-iingat sa relasyon natin sa Diyos na umiibig sa atin. The question is, are you committed to a life of prayer? Ang pag-ibig po sa Diyos, sa iyo ng Diyos ay hindi nagbabago. Laging bukas at laging nakapaling ang kanyang pandinig sa iyo. Nawa ang katotohanan ito ay mag-inspire sa bawat isa po sa atin na i-cultivate, i-develop ang buhay na laging nananalangin. Ano man ang iyong situation, hayaan mong prayer ang iyong maging natural response sa pag-ibig at katapatan ng Diyos. Ang Psalm 116 verses 1 and 2 ay powerful reminder sa pagtulong at pangangalaga ng Diyos sa atin. Naririnig niya tayo, yumuyuko siya para makinig sa atin at iniimbitahan niya tayo into a life of communion and fellowship with Him. Ang katotohanan po ito ay hindi lamang para sa psalmist, ito ay para sa bawat isa rin sa atin. Kaya kapatid kaibigan, ang tanong, willing ka bang mag-commit na mag-pray hanggat ika'y humihinga? Pagpalain po tayo ng Diyos at ibigay po natin sa Kanya ang the best na papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen.